Ang lobby ng Ronquillo Corp ay naging mistulang isang malaking arena. Ang bawat empleyadong nakatitig sa kanilang mga cellphone, nakatutok sa kumakalat na video ni Miranda, ay hindi magkamayaw sa bulungan. Ang video ay malinaw. Si Miranda, kausap isang lalaki may hawak na brown envelope, habang binabayaran ito para i-edit ang mga litratong nagpahama kay Bettina 7 taon nang nakakalipas. Raven, hindi yan totoo. Deepfake lang yan. Pinagkakaisahan nila ako, sigaw ni Miranda. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na inaabot ang braso ni Raven. Ngunit si Raven Ronquillo ay hindi nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga matay nakapako sa 3 batang nasa harap niya. Ang kanyang puso'y tila hinahakot ng isang higanting kamay. Sa bawat segundo ng katahimikan, mas lalong tumatagos sa kanyang kaluluwa ang katotohanan. Itinapon niya ang kanyang sariling dugo at laman. Ang galing mo palang aktres, Tita Miranda, sabi ni Connor. Ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam. Pero sa panahon ngayon, ang katotohanan hindi na kayang itago ng kahit anong makapal na makeup. Sino nag-upload nito? Bulyaw ni Raven. Bagaman alam niya na ang sagot, lumingon siya kay Blake na hanggang ngayon ay nakatitig pa rin sa tablet nito. Ako, maikling sagot ni Blake, sabay taas ng kanyang paningin. Ang kanyang mga matay walang kahit na anong emosyon. And that's just the low resolution version. Gusto mo ba ng 4K, Mr. Ronquillo? I have the raw files, the bank transfers, and even the IP address of the editor she hired. Everything is already sent to the police. Bettina, sa wakas naibigkas ni Raven ang pangalan ng asawa. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mukha'y puno ng pagsisisi at kalituhan. Bakit hindi mo sinabi? Bakit ngayon mo lang ito ipinakita? Isang mapait na tawang pinakawala ni Bettina. Ang tunog nun ay parang basag na kristal. Sinabi ko, Raven, 7 taon na nakakalipas habang nakaluhod ako sa harap mo sa gitna ng ulan. Sinabi kong totoo. Pero anong ginawa mo? Pinili mong maniwala sa laso ng pinsan mo kaysa sa asawa mo. Pinili mong tawaging bastardong mga anak mo. Sa bawat salitang binibitawan ni Bettina, parang may sumasabog sa loob ni Raven. Ang alaala ng gabing yon. Ang iyak ni Bettina, ang kanyang pagsusumamo, ay bumalik sa kanya ng may kasamang matinding hapdi. Hindi ko alam. Hindi ko akalain. Dahil wala kang tiwala, putol ni Asher, ang panganay sa triplets. Humakbang siya sa gitna, humaharang kay Raven para hindi ito makalapit sa kanilang ina. Ang kanyang maliit na katawan ay naglalabas ng otoridad na hindi matatanggihan. You failed as a husband, and you definitely failed as a father. Huwag kang lumapit kay mommy. I am your father. Hindi napigilang may sigaw ni Raven. Ang kanyang boses ay malingaw-ngaw sa buong lobby. A father protects, sagot ni Asher, matatag ang boses. A father provides. A father believes. You did none of those. You were just a biological contributor who gave us his face but not his heart. Napatras si Raven. Ang salita ng 7 taong gulang na bata ay mas matalas pa sa anumang kumpas ng batas o sandata. Biglang dumating ang mga security guards. Hindi alam kung sinong susundin. Sir Raven, kailangan po ba naming ilabas sila? Subukan ninyo, banta ni Blake habang may pinindot sa kanyang tablet. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa lobby at ang mga digital screen sa paligid ay nagpakita ng isang countdown. In 60 seconds, the entire electrical system of this building will fry. If anyone touches my brothers or my mom, I will wipe out your company's entire database, including the offshore accounts you've been hiding from the BIR, Mr. Ronquillo. Natahimik ang lahat. Ang mga bodyguard ay napako sa kanilang kinatatayuan. Ang mga empleyado ay napasinghap. Ang 3 batang ito, hindi lang basta mga bata. Sila'y mga armas. Raven, do something. Ipapulis po sila. Mga kriminal sila. Hysterical na sigaw ni Miranda. Lumingon si Raven kay Miranda. Ang galit sa kanyang mga mata ay tila apoy na handang tumupok. Layuan mo ko, Miranda. Bago ko pa magawa sa iyong dapat ay ginawa ko noon pa. Ang ipatapon ka sa kulungan. Kumarap muli si Raven kay Bettina. Bettina, please. Let's talk. Mag-usap tayo sa opisina ko. Para sa mga bata. Ang mga bata ay may pangalan Raven. Malamig na sabi ni Bettina. Sila sina Asher, Blake at Connor. At hindi kami pumunta rito para makipag-usap. Pumunta kami dito para bawiin ang dapat ay sa amin. Anong ibig mo sabihin?
Inilahad ni Betty ng isang dokumento. Mendoza Global has just acquired the majority shares of the bank that holds your company's biggest loans. In short, Raven, I am now your biggest creditor and I'm calling in your debts, all of them today. Parang gumuhong kisame sa ulo ni Raven sa isang iglap, hindi lang ang kanyang pamilyang nawawala sa kanya, kundi pati ang imperyong kanyang pinaghirapan. We will see you in the boardroom, Mr. Ronquillo, sabi ni Connor na may kasamang malapad na ngiti. Don't be late. We don't like waiting for losers. Naglakad ang mag-iina patungo sa elevator. Ang bawat hakbang nila ay puno ng tagumpay. Iniwan nila si Raven sa gitna ng lobby. Isang bilyonaryo makapangyarihan, ngunit sa oras na yun ay mukhang pinakakawawang tao sa buong mundo. Nang sumarang pinto ng elevator, doon lang huminga ng malalim si Bettina. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya, pero kagatong hinawakan ni Asher. You're doing great, Mom, bulong ni Asher. He's broken, exactly how he broke you. I know, Asher, sagot ni Bettina, pilit na pinapatigas ang puso. Pero hindi pa tayo tapos. Gusto ko siyang makitang lumuhod sa putik bago natin siya tuluyang tapusin. Ang boardroom ng Ronquillo Corp ay parang isang vacuum. Walang hangin, puno ng pressure at nakakabingyang katahimikan. Ang mahabang mesang gawa sa mahogany na dati saksi sa mga tagumpay ni Raven ay tila naging isang court of justice ngayong araw. Sa dulo ng mesa nakaupo si Bettina. Sa kanyang kaliway si Asher na abala sa pagbabasa ng mga legal na dokumento at sa kanyang kanan ay sina Blake at Connor na tila nanonood lang ng isang nakakaantok na pelikula. Sa kabilang dulo, nakatayo si Raven, ang kanyang mga mata hindi maalis kay Bettina. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang humingi ng tawad pero ang presensya ng kanyang tatlong anak ay tila isang pader na hindi niya magiba. Raven, you cannot let them do this. Pilit na pagsingit ni Miranda ang nakatayo sa likuran ni Raven. Ang kanyang mukha ay namamagana sa kakaiyak sa takot. Hindi pwedeng basta-basta lang nila tayong paalisin. I built this company with you. Biglang tinigan ni Asher ang pagbabasa. Tumingin siya kay Miranda na may matinding lamig. You didn't build this, tita. You leech of it. According sa audit na ginawa ni Blake kaninang madaling araw, you diverted funds to your personal boutique in Paris and bought 3 condominiums in BGC using the company's emergency fund. Wala kang ebidensya, utang ni Miranda. Really? Nakangising sagot ni Blake. Pinindot niyang isang key sa kanyang tablet at ang malaking screen sa likuran ni Bettina ay nagpakita ng mga bank transfers na may pirma ni Miranda. I don't just find evidence. I create a map of your crimes. This is full proof. Ang sheriff ay nasa labas ng building para isilbi ang warrant of arrest mo. Raven, help me! Sigaw ni Miranda, hawak ang braso ng pinsan. Bitawan mo ako, malamig na sabi ni Raven. Ni hindi niya tinapunan ng tingin si Miranda. Ang kanyang buong atensyon ay nasa tatlong bata. I deserve this. I let you poison my mind. Security, get her out of here and hand her over to the police. Raven, no! Bettina, please! Habang kinakaladkad si Miranda palabas ang silid, ang kanyang mga hiyaw ay unti-unting naglaho. Iniwan ang pamilyang matagal ng pinaghiwalay ng puot. Nang sila na lang ang natira, bumuntong hininga si Raven. Bettina, Asher, Blake, Connor, I know sorry is not enough. I was a fool. Naniwala ko sa mga maling tao at tinalikod kong pamilya ko. Pamilya? Singit ni Connor habang pinapaikot ang kanyang mamahaling ballpen. That's a big word coming from a man who left his pregnant wife in a storm. Saan ka nun nanganak si Mommy? Saan ka nun nilalagnat kami? Kailangan magtrabaho ni Mommy na 3 trabaho para lang mabili kami ng gamot. You were here, drinking your expensive whiskey and living like a king. I didn't know you existed. Akala ko, dahil pinili mong maniwalang hindi kami sayo, bulyaw ni Asher. Ang kanyang boses ay punong-puno ng 7 taong naipong galit. You didn't even try to find us? You didn't even look for the truth? You just assumed we were bastards because it was easier for your ego. Napayuko si Raven. Ang bawat salita ng kanyang mga anak ay parang latigo na humahagupit sa kanyang likuran. Anong gusto niyo? I'll give you everything. I'll step down as CEO. Just let me be your father. Isang malamig ng ngitang sumilay sa labi ni Bettina. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Raven. Ang tunog ng kanyang takong ay tila tibok ng puso ni Raven. Mabilis at puno ng kaba. Gusto mong maging ama, Raven? Bulong ni Bettina
habang nakatitig sa mga mata ng dating asawa. Sige, pero hindi to madali. Ang Mendoza Global ay opisyal ng kinuhang Ronquillo Corp. You are no longer the owner. Starting today, you are just a consultant. Isang empleyado na susunod sa utos ng mga bastardong tinapon mo. I accept. Mabilis sa sagot ni Raven. Kahit na anong gusto niyo gagawin ko. Kahit na maging janitor ako dito, basta hayaan niyo lang ako na makabawi. Don't celebrate yet, Mr. Ronquillo. Babala ni Blake. Being a consultant means you report to us every day at 7 a.m. You will present your reports to me and Asher. And every afternoon, you will be Connor's personal assistant for his special projects. I will do it. Matigas sa sabi ni Raven. Tumingin siya sa triplets ng may pag-asa. I will prove to you that I can be the man you deserve. We'll see, sagot ni Asher. Pero tandaan mo ito, one mistake, one cold look at our mother, and we will erase you from the face of the business world forever. We don't need a father. We are just giving you a chance to be our servant. Lumabas ang triplet sa boardroom na hindi nililingon ng ama na natili si Bettina sa loob. Tinitignan ng lalaking, minahal niya ng sobra pero sinaktan din siya ng gusto. Bettina, thank you for giving me a chance. Bulong ni Raven. Huwag kang magpasalamat sa akin, Raven. Sabi ni Bettina habang naglalakad patungo sa pinto. Nagpasalamat ka sa mga anak mo. Dahil kung ako lang masusunod, matagal na kitang pinulbos. They wanted to play with you first before they destroy you. Enjoy your new job, consultant. Nang may sarang pinto, naiwan si Raven sa gitna ng boardroom. Siya ay bilyonaryo pa rin sa papel, pero sa loob niya, alam niyang siya ng pinakamahirap na tao sa mundo. Kailangan niyang paumuhin ng 3 munting henyo na may pusong kasing tigas ng brilyante at muling makuhang tiwala ng babaeng ginawa niyang reyna ng galit. Ang laban para sa kapatawaran ay kasisimula pa lang. Ang unang araw ni Raven Ronquillo bilang konsultant at assistant ng sarili niyang mga anak ay nagsimula sa isang hindi inaasahang sampal ng realidad. Eksaktong 7:00 ng umaga, nakatayo na siya sa harap ng pintuan ng kanyang dating opisina na ngayon ay may bago ng signage. Office of the Directors, Asher, Blake, and Connor. Bitbit na Raven ng 3 tasa ng kape na may iba't ibang timpla. Ayon sa detalyadong instruction na pinadala ni Blake sa kanyang email kagabi sa ganap na 2:00 ng madaling araw. You're late by 45 seconds, Mr. Ronquillo. Bungad ni Asher nang bumukas ang pinto. Nakaupong bata sa swivel chair ni Raven, suot ang isang seryosong mukha habang nagbabasa ng isang 500-page acquisition report. The traffic was, I don't need excuses. I need results. Putol ni Asher, hindi man lang tinitingnan ng ama. Ibigay mong kape kay Blake at siguraduhin mong eksaktong 100 degrees Fahrenheit ang init niyan. Anything less is unacceptable. Dahan-dahang lumapit si Raven kay Blake, nakasalukuyang may 4 na laptop na nakabukas sa harap niya. Here is your coffee, Blake. Kinuha ni Blake ang kape, uminom ng isang malit na sips at kagad na tinabi ang tasa. Too bitter? Parang ugali mo 7 taon na nakalipas. Take it back and fix it. Mahinang sagot ni Raven. Good, singit ni Connor na nakahiga sa isang couch habang naglalaro ng Nintendo Switch. Dahil pagkatapos mo ayusin ang kape, kailangan mo akong samahan. I have a special project sa labas ng building. Ang special project ni Connor ay dinala sa Raven sa isa sa mga pinakamahirap na komunidad sa labas ng syudad, isang lugar na malayo sa marangyang mundo ng Forbes Park. Bakit tayo nandito, Connor? Tanong ni Raven habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Suot niyang kanyang mamahaling suit pero mukhang out of place siya sa masikip na iskinita. Dito tumira si Mommy nung pinalayas mo siya, simpleng sagot ni Connor. Ang kanyang boses ay biglang nawala ng laro. Naging seryosong kanyang mga mata. Dito siya naglalaban ng damit ng ibang tao para lang may pambili kami ng gatas. Dito siya umiiyak gabi-gabi habang iniisip kung paano kami pakakainin kinabukasan. Tila sinaksak ang puso ni Raven. Tinignan niyang paligid. Ang mga tagpi-tagping bubong, ang amoy ng kanal, ang hirap na buhay. Hindi niya maisip ng kanyang reyna. Ang kanyang asawa ay dumanas ng ganitong klaseng impyerno dahil sa kanyang katangahan. Connor, I'm so sorry. Bulong ni Raven, ang kanyang boses ay gumaralgal. Don't say sorry to me. Say sorry to the floor. Utos ni Connor, tinuri isang lumang community center na puno ng dumi. Mommy used to clean this place for 50 pesos a day.
Ngayon ikaw maglinis niyan? Alone. No janitors, no helpers, just you, a bucket of water, and a brush. Hindi nagreklamo si Riven. Hinubad niya ang kanyang suit jacket, itinupi ang manggas ng kanyang puting polo, at lumuhod sa simento. Sinimulan niyang kuskusin ang sahig. Ang bawat kuskus ay tila isang paraan na paghingi ng tawad sa bawat segundong naghirap si Bettina. Pinanood siya ni Connor mula sa malayo. Ang batay kumuha ng litrato at pinadala ito sa kanilang group chat. Samantala, sa opisina ni Bettina sa Mendoza Global, pinapanood niyang mga litratong pinadala ni Connor. Kasama niya si Asher at Blake. Is he really doing it? Tanong ni Bettina, may bahid ng gulat sa kanyang boses. He is, Mom, sagot ni Asher. And he's not stopping. Sabi ng GPS tracker sa phone niya, 3 oras na siyang naglilinis doon. He's trying to buy our PT. Malamig na sabi ni Blake, pero hindi sapat ang isang araw na paglilinis para maburang 7 taon na wala siya. I know, bulong ni Bettina. Tumingin siya sa bintana. Ang kanyang pusong matagal nang naging bato ay tila may nararamdamang kakaibang bitak. Ngunit kaagad din itong pinigilan. Huwag kayong magpapadala sa drama niya. He needs to feel the weight of his sins. Gabi na nang makabalik si Raven sa kumpanya. Marumi ang kanyang polo. May mga sugat ang kanyang kamay at halatang pagod na pagod. Pero nang makita niya si Bettina na palabas na ng building kasamang triplets, nagawa pa niyang ngumiti. Bettina, Connor, tapos ng project, ulat ni Raven habang hinihingal. Tinignan siya ni Bettina mula ulo hanggang paa. You look pathetic, Raven. I know, pero kung itong kailangan para mapatunayan kung seryoso ako, gagawin ko. Sagot ni Raven. Lumapit siya ng bahagya, pero kagad siyang hinarangan ni na Asher at Blake. Work is done for today, consultant, sabi ni Asher. Bukas, 6 a.m. ka dapat nandito. We're going to a construction site. Ikaw ang magiging foreman ni Blake. Don't be late. I'll be there, pangako ni Raven. Habang papaalis ang sasakyan ni Bettina, naiwan si Raven sa dilim ng parking lot. Masakit ang kanyang katawan, pero sa loob ng 7 taon, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya na may direksyon ng kanyang buhay. Hindi man siya mapatawad agad, gagawin niyang lahat. Magiging alipin man siya ng sarili niyang mga anak, makuha lang muli ang tiwala ng pamilyang kanyang winasak. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, si Miranda hindi pa tapos. Sa loob ng isang madilim na silid, habang naghihintay ng kanyang hearing, may kausap siya sa telepono. Gawin niyo na. I don't care if those kids get hurt. I want Bettina to suffer, and I want Raven to watch his world burn. Ang madaling araw ay binalot ng makapal na hamog, kasing lamig ng pakikitungo ng triplets kay Raven. Ayon sa utos ni Asher, 6:00 pa lang ng umaga na sa construction site na sila ng bagong Mendoza Ronquillo Integrated Resort. Ito ang pinakamalaking proyekto ng kumpanya at si Raven ang tinalagang site inspector na kailangan magakyat manaog sa mga scaffolding sa ilalim ng init ng araw. Mr. Ronquillo, bakit ang bagal mo? Puna ni Blake habang nakaupo sa loob ng isang air-conditioned na makeshift office. Tinitingnan ng drone feed sa kanyang monitor. The concrete powering in Sector 4 is delayed by 10 minutes. My calculation shows that if you don't move faster, we lose 200,000 pesos in labor cost. On it, Blake, sagot ni Raven sa pamagitan ng kanyang radyo. Ang kanyang katawan ni bugbog pa mula sa paglilinis kahapon at ang kanyang mga kamay ay may mga bagong paltos mula sa paghawak ng mga bakal. Ngunit wala kang maririnig na reklamo mula sa kanya. Habang abalang lahat, isang itim na van ang dahan-dahang pumarada sa gilid ng construction site. Hindi ito napansin ng mga gwardya dahil abala sila sa pagkasikasa sa mga dumarating na semento. Sa loob ng van, 5 lalaking armado at nakamaskara naghihintay ng hudyat. Target identified. Ang 3 bating nasa loob ng puting container office. Ang babae wala dito. Ang bilyonary na sa itaas ng building. Ulat ng isa sa mga lalaki sa telepono. Gawin niyo na. Sagot ng isang boses babae mula sa kabilang linya. Isang boses sa puno ng puot. Make sure Raven watches them bleed. Sa loob ng opisina, biglang kumunot ang noo ni Blake. That's strange. Ano problema? Tanong ni Asher habang nagre-repaso ng mga blueprint. May signal jammer sa paligid. May drone lost its GPS lock. Mabilis sa paliwanag ni Blake. Agad siyang tumayot sumilip sa bintana. Asher, Connor, get down! Isang sunod-sunod na putok ng baril ang bumasag sa mga salamin ng container office.
Mabilis sa hinila ni Asher si Connor sa ilalim na matibay na mesa, habang si Blake ay nagawang makuha ang kanyang tablet bago tuluyang dumapa. May mga armado sa labas! Sigaw ni Connor. Ang kanyang mukha na dati puno ng katusuhan ay mababakas na ngayon ng tunay na takot ng isang 7 taong gulang na bata. Sa itaas ng building narinig ni Raven ang mga putok. Ang kanyang puso'y tila tumigil sa pagtibok. Tumingin siya sa ibaba at nakitang mga lalaking pilit na winawasak ang pinto ng opisina kung saan ang kanyang mga anak. Asher! Blake! Connor! Sigaw ni Raven. Nang walang pag-aalinlangan, tumalon si Raven sa isang pulley system na ginagamit para sa mga materyales. Mabilis siyang bumaba. Ang kanyang mga kamay ay nasunog sa higpit ng pagkakahawak sa lubid. Ngunit wala siyang pakiramdam. Ang tanging nasa isip niya yung mga mukha ng kanyang mga anak. Nang tumamang kanyang paa sa lupa, kumuha siya ng isang bakal na tubo. Parang isang leon na nagwala. Hinarap niyang dalawa sa mga armadong lalaking papasok na sana sa opisina. Layuan niyo sila! Bulyaw ni Raven. Gamit ang kanyang husay sa martial arts na matagal niya nang hindi nagagamit, binalibag ni Raven ang unang lalaki kinampas ang pangalawa sa braso. Pero hindi siya nakaiwas nang barilin siya ng isa pang lalaki sa kanyang balikat. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa katawan ni Raven pero hindi siya natumba. Humarang siya sa mismong pintuan ng opisina. Ang kanyang katawan ay naging panangga laban sa mga bala. Raven! Sigaw ni Bettina na kakarating lang sa site. Kasama niyang kanyang sariling security detail. Sa loob ng opisina, nakasilip ang triplets sa ilalim ng mesa. Nakita nilang likod ng kanilang ama. Tuguan, pagod pero matatag na nakatayo. Nakita nila kung paano sinangga ni Raven ang isang suntok na parusana kay Connor nang mabasag ang pinto. Dad! Mahinang bulong ni Connor. Itong unang pagkakatong tinawag niya itong dad nang walang halong panunuya. Dumating ang mga security ni Bettina at nagkaroon ng palitan ng putok hanggang sa mapilitang umatras ang mga attackers. Nang masigurong ligtas ng paligid, bumagsak sa Raven sa kanyang mga tuhod. Mabilis at tumakbo si Bettina sa kanya. Raven! Raven! Bakit mo ginawa yun? Sila, ang mga bata, ligtas ba sila? Tanong ni Raven habang kanyang paningin ay nagdidilim na. Ang kanyang puting polo ay puno na ng dugo. Lumapit ang triplets. Si Asher ay nakatitig sa sugat ng ama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Si Blake naman ay mabilis na tumatawag ng ambulansya. Habang si Connor ay umiiyak na sa tabi ni Bettina. Bakit mo kami sinangga? Tanong ni Asher. Ang boses niya ay basag. Sabi namin sa'yo hindi ka namin kailangan. Sabi namin alipin ka lang namin. Ngumiti si Raven ng bahagya kahit na lumalabas ng dugo sa kanyang bibig. Alipin. O ama, gagawin ko lahat para sa inyo. I'm so sorry for everything. Tuluyang nawalan ng malay si Raven sa bisig ni Bettina. Raven! Gumising ka! Raven! Sigaw ni Bettina. Ang kanyang mga luha ay pumapatak na sa mukha ng dating asawa. Tumingin si Asher sa kanyang mga kapatid. Ang galit na matagal nilang inalagaan ay tila nahalinhan ng isang nakakatakot na takot. Ang takot na mawala ang ama na kanila ay gusto nilang sirain. Blake! Tawag ni Asher. Ang kanyang boss ay naging malamig at seryoso. Find out who did this. Ngayon din. I'm already on it. Sagot ni Blake. Ang kanyang mga matay nagnininga sa galit. At kapag nahanap ko sila, sisiguraduhin ko na mas masahol pa sa kamatayan ng mararanasan nila. Sa gitna ng kaguluhan at serena ng ambulansya, isang bagay ang malinaw. Ang pader na itinayo ng triplets laban sa kanilang ama ay nagsimula ng gumuho. Pero ang tanong ay ito, huli na ba ang lahat para kay Raven Ronquillo? Dahil kaya sa ginawang pagligtas ni Raven sa triplets, mapaamo na kaya niyang mga anak? At ano ang gagawin ni Bettina sa ginawang pagliligtas ni Raven sa mga anak nila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.